Kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mga kritiko ni Jason Tatum ay may isang kakaibang reklamo. Naiinis sila dahil tila hindi siya ang Jason Tatum na kilala nila. Bakit hindi siya kasing passionate ni Jaylen Brown? Bakit hindi siya kasing mainit ni Anthony Edwards? Bakit hindi siya kasing ruthless ni Kobe Bryant? Ngunit kung may napatunayan man sa NBA Finals, ito ay dapat nating simulan ang pagdiriwang kay Tatum para sa kung sino siya, isang chill, walang dramang superstar gaya sa estilo ni na Tim Duncan, Joe Montana at Derek Jeter na nasa Celtics sa bingit ng Banner 18. Ang Finals ay nagbigay ng perfect showcase para sa lakas ng personalidad ni Tatum sa pamamagitan sa pag-offer ng isang maingat sa ginustong pamalit. Sa pagpasok sa seryeng ito, si Luka Doncic ay kinilala bilang pinakamahusay na player sa sahig, ang cornerstone na nais mong simulan ang isang prangkisa ang pinili upang manalo ng MVP. Kaunti lang ang tatanggi. Ang 2024 scoring champ ay isang kahangahangang talento na nagpapabago ng run sa laro ayon sa kanyang kagustuhan bilang pinakanatatanging hindi mapigilang puwersa sa opensa sa basketball. Siya rin ay madaling magalit at nagiging moody na sumisira sa kanyang team sa pinakamasamang sandali. Sa mas hindi maganda, maaari siyang maging isang spoiled brat. Ang mga tantrums ni Doncic ay kitang-kita noong Huwebes sa Game 3. Nagsimula siya ng mainit habang binuksan ng Dallas ang 13-point lead sa unang quarter. Pagkatapos ay nanlamig siya, nagsimulang magreklamo sa mga referees at ginawa ng Celtics ang kanilang hindi maiiwasang comeback. 2 beses na natili si Doncic sa sahig matapos hindi makakuha ng tawag habang ang Celtics ay nakapuntos sa odd man rush. Sa ika-4 na quarter matapos mapababa ng Dallas ang 21-point deficit sa isa, 2 beses ginulo ni Doncic si Jaylen Brown na umani sa kanya na makuha ang kanyang ika-5 at ika-6 na foul at automatikong nasipa sa laro. Matapos ang lahat, malupit siyang sumigaw sa kanyang bench na i-challenge ito, parang bata sa sandbox. Ipinagtanggol ng Mavericks ang parehong mga tawag, ngunit ang una ay kahawig ng isang Greco-Roman takedown at ang pangalawa ay na-review. Ang parehong mga fouls ay ganap na hindi kinakailangan, bunga sa katotohanan na pinahirapan ng Celtics si Doncic sa buong serye sa depensa kung saan siya ay parang nasirang turnstile. Hindi niya tinulungan ang kanyang sarili pagkatapos ng laro, iniwan ang personal na responsibilidad sa pagsisi sa mga referees. Hindi kami makapaglaro ng pisikal, nagreklamo si Doncic. Hindi ko alam, ayokong magsalita pa. 6 na fouls sa NBA Finals. Come on man, mas magaling ka pa dyan. Ikumpara ito kay Tatum, maliban sa ilang paglobby sa refs na kanyang binawasan ng malaki sa Finals, si Tatum ay hindi natitinag. Ang kanyang persona sa podium kung saan hindi siya nawawalan ng cool, hindi tinataas ang boses o nambubuli sa mga pagtatanong ay nag-translate lahat sa floor. At gayon pa man, marami pa rin ang nais na maging isang killer si Tatum tulad ni Doncic na maginhawang hindi napapansin na si Tatum ay ang may mas magandang postseason resume ng mas labis. Si Luka ay nagmumura sa mga kalabang fans, nag-trash talk sa defenders at madalas na naglalaro na may sneer. Siya ay nagpapakita ng schoolyard bully vibes. Samantala, maliban sa pagsigaw ng and one, pag-chest bump sa mga kasamahan, bihirang may salita si Tatum para sa sinuman. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtawag sa kanyang post-shot celebration na The Kiss of Death ay palaging ramdam. Si Tatum ay hindi hanap ang pumatay ng sinuman. Nagsimula ang ritual bilang isang signal sa kanyang anak na si Deuce. Mas naaangkop sa personalidad ni Tatum na tawagin itong The Good Night Kiss, imaheng hindi gaanong marahas. Dahil siguradong si Tatum ay naglalaro sa tunay na bully ball. Mahirap hindi mapansin ang pagkakaiba sa huling bahagi ng flopping ni Doncic para sa kanyang ika-6 na foul at ang pag-atake ni Tatum sa isang errant entry pass bago mag-dunk sa 3 defenders upang tapusin ang comeback. Ang kanyang disposisyon ay maaaring hindi demonstrative, ngunit kapag ginagamit ni Tatum ang kanyang malapad na balikat, walang kahit anong malambot sa kanyang laro. Kaya habang tinitingnan ng Celtics na isara ang serye sa Sabado, maglaan tayo ng sandali upang pahalagahan si Tatum para sa kung sino siya na madaling makisama, mapagkumbaba at tapat sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat ng season na ito, marahil ay maaari na nating kilalanin ang kanyang understated na personalidad bilang isang lakas, hindi isang kahinaan na kailangan ng pagbabago.
Ang no-nonsense Celtics ay sumusunod sa kanyang pangunguna at ang daang iyon ay nagtuturo sa kanila patungo sa kasaysayan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, sa isang kamakailang paglabas sa The Herd, detalyado ni Dan Hurley, ang coach ng UConn men's basketball, ang proseso sa kanyang negosasyon sa Lakers. Ayon sa kanyang pahayag sa palabas, nakipag-usap siya sa iba't ibang opisyal ng team at nagpalitan pa ng ilang text messages kay LeBron James mismo. Nagkaroon kami ng mga text messages. Nakatanggap ako ng mga hindi kapani-paniwalang mensahe mula sa kanya sa buong weekend na nag-uusap tungkol sa basketball at iba't ibang bagay. Ipinapaalam niya sa akin na kung nandyan siya sa LA, magkakaroon ako sa kanyang suporta. Talagang ikinagulat ko iyon. Kaya nagpalitan kami ng text at nagpatuloy ito kahit na nagpasya akong pumunta sa ibang direksyon. Ngunit talagang ikinagulat ko ang makatanggap ng text message mula kay LeBron James. Si LeBron James na 39-year-old ay sinasabing hindi makikialam sa paghahanap ng bagong coach. Ngunit mukhang nagkusang nag-open siya ng linya ng komunikasyon sa top candidate ng Lakers. Bilang isang potensyal na free agent ngayong summer, maaaring hindi direktang maapektuhan si LeBron sa paghahanap na ito dahil maaari siyang pumunta sa ibang team. Gayunpaman nakita ni James na nasorpresa si Hurley sa isang personal na pagbati na maaaring isang pagtatangka ng Lakers na akitin ang coach sa kanilang panig. Bilang isang back-to-back NCAA national champion, malamang na may personal na connection siya sa maraming NBA players, coaches at personnel. Ngunit talagang nagulat siya sa pagtanggap ng text mula kay LeBron James. Sa weekend na ito, unang beses na nakatanggap ng mensahe si Hurley mula sa 4-time NBA champion at tila nag-usap sila ng mahaba tungkol sa buhay, basketball at kung ano ang maaaring gawain sa trabaho sa Lakers. Ano man ang napag-usapan, hindi ito naging sapat para kumbinsihin si Hurley na tanggapin ang posisyon. Inamin ni Hurley na ang kanyang tali sa UConn ay ang naging determining factor. Hindi lahat ng coach ay tatanggi sa pagkakataong pamunuan ang pinakakilala na franchise sa basketball, lalo na matapos makatanggap ng text mula kay LeBron James. Sa huli gayunpaman, hindi nag-offer ang Lakers ng sapat na pera para kumbinsihin siyang iwan ang UConn at putulin ang kanyang malapit na personal na koneksyon sa paaralan, programa at estado ng Connecticut. Sa unang mga araw na ito, ang asawa ko ay labis na nagalit at naging emosyonal. Sinabi niya, ang buhay natin ay hindi maaaring maging mas maganda at ngayon dinadala mo ito? Naging mainit siya nang lumabas kami. Mayroon kaming tunay na magandang koneksyon dito at sa huli ito marahil ang naging pagpapasya. Sa huli, sinunod ni Hurley ang kanyang puso at piniling manatili sa kasalukuyang kalagayan kaysa yakapin ang hindi kilalang mas mayamang kontrata. Ang pag-coach sa Lakers, gaano man kaganda, ay may kasamang mga pangunahing drawback at magiging mapanganib para kay Hurley na iwan ang magandang sitwasyon upang kunin ang trabaho na may kilalang mababang job security. Hindi pa alam kung paano hinaharap ni LeBron ang serye sa mga pangyayaring ito, ngunit mayroon siyang sariling agenda na dapat isipin ngayong off-season. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon sa Lakers, marami siyang kailangang isaalang-alang sa mga susunod na hakbang at anuman ang kanyang piliin ay malamang natutukoy kung paano niya tatapusin ang kanyang karera. Kung sa Lakers man or sa ibang team, nais ni LeBron na tapusin ang mga bagay sa kanyang sariling mga termino at magkakaroon siya ng kalayaang pumili sa kanyang sariling landas ngayong summer pagkatapos ng 20 amazing years sa NBA. Anong masasabi niyo ngayon mga kaibigan sa lagay ng Lakers? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.